Divisoria in Manila is bustling with shoppers buying decorations for the new year. For the latest, we have mobile journalist Jazz Paredes on the ground. Hi Jazz, kamusta na ang crowd dyan sa Divisoria? Diego, Angela, kung makikita nyo nga sa aking likuran, marami na rin dumadag sa mga mamimili dito sa Divisoria. At makikita naman natin, hindi pa naman gaanong siksikan itong mga dumadayo dito para mamili. Pero kanina nag-ikot-ikot tayo at nagtanong-tanong tayo, ano ba yung mga usual o ano ba yung mga hinahanap ng ating mga mamimili ngayon? At makikita nyo nga sa aking likuran, ito ay puro turotot na yung ating makikita dito. Ayan, napakadami, Angela and Diego. Dahil nga syempre, bagong taon, ang pinakapatok talaga yung mga pampaingay. At syempre, nagtanong-tanong din tayo kung magkano na ba yung mga presyuhan ngayon. Bumisita tayo ngayon sa isa sa mga tindahan dito na kung saan nagbebenta ng mga mura at bagsak presyong mga paputok. Tamang paputok, I'm sorry, mga torotot. Ayan, bawal po yung paputok. Ayan, mga torotot. Ayan po, sir. Hello po, magandang umaga po. Magkano na po ba yung mga bentahan nandito sa mga torotot po ito? Pagaya po nito. 10 po, ayan. For as low as 10 pesos, pwede na po tayong bumili ng mga torotot dito. Ayan, meron din tayo ditong mga air horn para hindi na kailangang hipan yung mga torotot na kakahalaga lang ng magkano po, sir? 40 pesos po, ayan. At syempre, pag iikot tayo dito sa Divisoria, meron na nga namimili ng mga decorations dito, Diego and Angela. Ito yung mga banners. Ayan, meron tayong mga banners dito for 2026. Meron din tayong mga namimili na rin dito, Angela at Diego, ng mga bulog na prutas. Ayan, yan yung itsura ng crowd natin dito, no? Dito sa side na to, puro torotot. And meron din sa mga side na to na puro mga bilog na prutas. At ayon sa mga nakausap natin kanina, no, ang mas binibili daw talaga ngayon, Diego at Angela, ay more on yung mga hindi pa mako-consume before the New Year, kagaya ng mga torotot, mga pang-decorations, at syempre yung mga outfit para sa bagong taon, gaya ng mga clothes na nasa team, para yun ng Cloud Dancer, which is our year, color of the year. At pero syempre, Diego and Angela, nagtanong na rin tayo, magkano na ba yung presyo ng mga bilog na prutas ngayon? Yung mga usual daw na madalas nabibili ngayon ay yung mga chiko na nag-range ng 100 pesos per 1 kilo, at meron din ng mga kastanyas, 300 pesos per kilo, mansanas na 3 for 100, mga star apple na 100 per kilo, ubas na 250 pesos per kilo, at yung mga melon na 90 pesos per kilo. Pero ayon sa pagtatanong-tanong natin kanina, no, iba-iba yung magiging price niyan pagdating ng bagong taon. Meron daw mga shops na magde-decide na magtaas or magbaba ng presyo last minute before bagong taon. Pero meron namang iba na stable o hindi magbabago yung presyo. Pero sa ngayon, Diego at Angela, ito yung mga presyo, no? Pero babantayan natin yan kung tataas man yung presyo paglapit ng bagong taon. Jazz, ano yung operating hours nila today, tomorrow, and especially sa 31st, no? Ano oras sila magsasara? Diego and Angela, nag-ikot-ikot nga tayo dito sa mga stores dito at tinanong natin yung kanilang mga oras ng pagsisara at pagbubukas. And according sa kanila, no, usually daw kasi talaga dito ang sistema is magdamagan talaga. And wala daw talaga silang exact na closing and opening hours dahil minsan nga mas marami silang namimili kapag madaling araw, kaya ang kanila talagang sistema, Diego and Angela, ay wala talagang pagsasara. Pero may mga tindahan din dito na dahil nga mag-spend ng bagong taon ay magsasala sila ng 31st as early as 7 p.m. para mag-celebrate na ng bagong taon. Pero syempre meron din mga ilang stalls dito na mag-i-stay dahil nga syempre kailangan nilang mag-last minute shopping din at kumabol din dun sa posible pa nilang maibenta for that day. So 31st, 7 p.m. karamihan sa kanila. Yes, yes, Diego. Oo. Just to be clear, kamusta yung bentahan dyan? Kasi if I'm not mistaken, few weeks ago, ang dinadaing ng mga nagtitinda dyan sa Divisoria, yung matumal na bentahan, even nung Christmas and ngayon, because of online selling. Tama ka dyan, Angela, no? Actually, magkakaiba yung naging sagot sa atin. Nung kanina nagtanong-tanong tayo doon sa mga tindahan ng mga decorations, ng Pampasko, ang sagot nila is mas matumal daw talaga ngayon ang bentahan kumpara noong last year. Maaari daw na dahil nga kakompetensya na nila yung sa mga online shopping at hindi na rin pupunta yung iba dito para personal na mamili ng mga decorations at mas convenient ka naman daw sa online, kaya napansin nila mas tumumal daw ang bentahan. Pero for now, yung sa mga prutas ay medyo stable at medyo okay naman. Hindi pa rin nila masabi sa ngayon kung
mas malakas ba or mas mahina dahil ina-expect daw nila na magpipik pa yung pagbebentahan ng prutas mga last minute before mga December 31 or pwede ring December 30. Marami na mga dadagsa dito na mamimili. Pero sa ngayon daw nakikita nila na medyo mas mahina nga ng onte kumpara last year pero umaasa sila na mababawi nila yung bentahan ngayon dahil nga noong Kapaskuhan ay mahina daw talaga yung bentahan, Angela. Okay, sige. Maraming salamat sa ating mobile journalist na si Jas Paredes, live na nag-ulat mula sa Divisoria dyan sa Maynila.